Bibigyan na ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kasunod ng pagpangalan niya sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas na nangumisyon umano sa flood control projects. Hindi naman humingi ng proteksyon ng ipinisentang dating security aide umano ni Congressman Zaldico na nagsabing nagdadala siya ng pera sa bahay ni Ko at ni dating House Speaker Martin Romualdez. May report si Sandra Aguinaldo. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Umamin siya na sangkot sa pagtanggap ng kickback sa mga flood control projects, sabay lahad ng iba pang personalidad sa anomalya. Sa kanyang sworn affidavit, taong 2024 nang kausapin daw siya ni DepEd Undersecretary Tri-Give Olivar para umano sa unprogrammed funds na para sa Office of the Executive Secretary. Dahil dito, inatasan niya si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na magsumite ng listahan ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos. Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Mismong si Bernardo rin daw ang nag-deliver ng pera kay Olivar. Pinabulaanan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Giit niya walang kinalaman ng kanyang opisina sa kahit anong budgetary allocation sa DPWH at wala raw siyang kahit anong transaksyon kina Bernardo o kay Olivar. Itinanggi rin ni Olivar ang mga bintang. Bukas daw siya sa anumang investigasyon. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Sabi ni Bernardo, dating staff ng mga senador si Olivar, kabilang si dating Senador Bong Revilla na tumanggap din umano ng kickback. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Sa isang payag, kinondena ng kampo ni Revilla ang mga aligasyon na pawang walang katotohanan raw. Bukas at handa raw siya makipagtulungan sa kahit anong official inquiry o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Idinawit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Isang nagpakilalang staff daw ni Binay na si Carlene Villa ang tumawag kay Bernardo at humingi ng 15% sa mga proyekto. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, pinabulaanan ni Binay ang mga bintang sa kanya. Nakagugulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Idinawit din ni Bernardo si Senator Cheese Escudero. Noong August 2022, habang nasa confirmation hearing ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinatawag umano siya ni Escudero sa opisina nito. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I relate to Secretary Bunuan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Cheese, which I did. Muli raw silang nag-usap ni Escudero noong 2023 sa pamamagitan ng negosyante at common friend nilang si Maynard Ngu. Base sa Statement of Contributions and Expenditures ni Escudero, isa si Ngu sa kanyang campaign donors at nagbigay ng 30 million pesos noong 2022 elections.
While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon pa kay Bernardo, hiningan siya ni ngunang listahan ng mga proyekto na kalaunay na ipasok sa 2025 national budget. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. The delivery of the 160 million for Senator Chis happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Escudero ang mga paratang. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Inilahad din ni Bernardo na may transaksyon sila ni Ko. Tinanong daw siya ni Ko kung maayos kausap si Engineer Alcantara, bagay na sinagot ni Bernardo na oo. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Matapos basahin ang kanyang affidavit, dinala si Bernardo sa Department of Justice. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, provisionally accepted na si Bernardo sa Witness Protection Program. Binigyan siya ng proteksyon ng DOJ pero posible pa ring sampahan ng kaso. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Samantala, isang nagpakilalang dating security detail ni Congressman Ko ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig. Sabi ni Orly Regala Gutesa, naghatid siya ng pera sa bahay ni Ko at dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Ang tawag nila sa i-deliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa mga bahay ni Speaker Romualdez Taguig. May pagkakataon daw na isang kongresista ang mismong nagdala ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico. Hindi malinaw sa salaysay ni Gutesa kung saan galing ang perang dinala ni Yap sa bahay ni Ko. Maring itinanggi ni Yap ang aligasyon. Hindi umano siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Tinawag ni Romualdez na gawa-gawa lang ang testimonya ni Gutesa. Sabi niya, pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Gutesa dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Dati nang itinanggi ni Ko na sangkot siya sa pangungumisyon
sa flood control projects. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.